Inay Miggy Vlog! Hello mga nakshi! Samahan nyo ako ngayon kasi nag-request yung mga bata na lutuan ko sila ng kare-kare. At dahil birthday month pa rin ng panganay ko, at pa rin ang kanilang hiling. Samahan niyo rin pala ako sa unang paggamit ko nitong aking air fryer galing ng Simplas. Sinalang ko muna dyan yung unang batch nung baboy. Tapos naghiwa-hiwa na ako ng mga pangrekado ko para dito sa kare-kare. Crispy pork kare-kare nga pala yung version na gagawin ko ngayon. As gusto kasi ng mga bata na naka-crisp or naka-fried yung pork kesa dun sa traditional na kare-kare na luto. Tara at magkwentuhan muna tayo habang ginagawa ko tong kare-kare namin for today. Kwento ko sa inyo, nung pinanganak ko tong si Ashley, premature nga pala siya. 8 months lang siya, 8 months and 1 week. Pinanganak ko siya day after ng kasal namin ng daddy niya. Schedule ng check-up ko noon kasi nga expected na April manganganak na ako. At dahil nga kakatapos lang ng kasal namin ng daddy niya noon at hindi kakayanin din ng budget namin kung dun ako manganganak sa pinagpapacheck-upan ko. So nanghingi kami ng referral para makapag-transfer kami sa public. Tapos nagpunta na kami ng community noon para sa first check-up ko, dala-dala na rin yung clinical records ko galing sa OB namin. Lika, silipin muna natin yung baboy. After 15 minutes, ganyan na yung itsura niya. Grabe, talagang pinalabas niya yung mantika ng baboy. O, sineperate ko muna yung mantika tapos binaliktad ko na uli. And then, isasalang ko uli siya for another 15 minutes. Check natin uli mamaya. So, mabalik na tayo. Nung nakarating na kami ng community for my first check-up, kasi nga itatransfer na namin doon yung records ko para pagka oras na manganak na ako, alam na nila yung history ng pagbubuntis ko. Siyempre, kapag public, expected na laging may pila, kaya nakapila kami. While nasa pila kami noon, nakakaramdam ako ng pananakit ng puson ko, pati ng balakang ko. Akala ko normal lang yung ganong pain. Actually, naramdaman ko na yung ganong pain nung madaling araw pa lang that day. Sabi ko pa nga noon sa tatay ng anak ko, parang feeling ko rereglahin ako eh. Tapos natawa pa siya. Paano daw ako rereglahin? Buntis nga ako. Oo naman, totoo naman. So ayun na nga, habang nasa pila kami, meron akong katabi sa pila na isang buntis din. Pero hindi siya first timer na buntis kagaya ko. So, nung naririnig niya na sinasabi ko na nananakit yung puson ko at para akong natatae, ay naku, nangungulit na naman tong anak ko. Mabalik tayo. Ayun na nga. So, yung babae na yun, nakatabi ko sa pila, nagsabi siya dun sa nurse na meron nga daw buntis na eto, ako nga yun, na feeling natatay na.
So, instead na sumunod ako sa pila, napauna tuloy ako dun sa mga nakapila para magpa-check up. At nagpabili na kaagad yung doktor ng gloves sa tatay ng anak ko. Nagulat ako kasi pina-IE na kaagad ako. Bago tayo dumiretso, tignan nyo naman yung mantika na nailabas nitong baboy. Grabe na, ang ganda pala talaga nitong air fryer. Kasi nagle-less fats na siya. At yung mantika na nakuha ko doon, yun din yung ginamit ko na panggisa. So, mabalik tayo sa kwento. Ayun na nga, after kong ma-IE, i-declare na kaagad na I'm on labor. At nung chinek yung mga documents na dala namin, kagaya na lang nung ultrasound result, nakita doon ng doktor na premature pa si Ashley. Kaya ang nangyari, ni-recommend or gumawa ng referral yung doktor para dalhin ako sa Fabella. Dahil wala daw silang aparato na gagamitin pag lumabas na yung bata. Kaya that day, napunta tuloy ako ng Fabella para dun ako manganak. Hindi ko talaga alam kung anong iisipin ko dun kasi hindi ako prepare manganak. As in, ang isip ko is manganganak pa ako the next month. So lahat ng kaba, ng takot, lalong-lalo na yung sabi nila na mababa daw yung percentage ng mga baby na nabubuhay ng 8 months. Mas okay pa daw manganak ng 7 months kesa sa 8 months. So halo-halo talaga yung kaba ko dun. Hindi ko alam kung paanong dasal yung gagawin ko nung mga oras na yun. Aside sa pain na nararamdaman ko kasi yung interval ng pain is dumadalas na. Tapos nakakatawa pa kasi hindi talaga naging maganda yung experience ko sa Fabella. Sorry to that hospital, pero naka-encounter talaga ako ng staff nila na hindi maayos yung treatment sa mga nanganganak doon. Pero can't blame them. Baka kasi sa sobrang pagod na rin nila dahil hindi lang naman iilan yung mga nanganganak dun sa ospital na yun. Nakita ko dun yung sa isang bed, dalawa kaming magka-share sa kama. Buti nga na-experience ko yung may ka-share sa kama few hours before na kaming lumabas nung anak ko. Kasi nung time na after ko siyang mailabas, even nung delivery ko pa lang sa kanya, wala talaga akong kasabay sa operating room. Kaya kahit papano, swinerte kami nun. At eto na siya ngayon, 22 years old na siya, diba? So, naluto ko na yung aming pananghalian. Abot na rin to hanggang hapunan namin. At eto na ang moment of truth, ang tikiman time nila. Hindi lang tikiman kasi kakain na kami. Tara, kain tayo? Taste test. Parang napilitan yung bunso ko. Sarap. Sarap. Sagay pa rin ang dati. Hindi nga lang ako nagbabago. Sa mga may gusto pala ng air fryer, ng Simplas, meron ako niyan sa aking yellow basket. Same doon sa multifunction cooker ko from Dripor. So, paano mga nakshi? Salamat at sinamahan nyo kami ngayong araw na ito. Salamat din pala dun sa mga bumate sa anak ko. God bless us all! Inay Miggy Vlog! See you on my next feed! Paalam!